50 araw pa bago magpasko pero ika nga Christmas is in the air na sa iba't ibang sulok ng bansa. Mula sa mga artisan hanggang sa mga bilanggo, kanya-kanyang paggawa ng mga pamaskong dekorasyon at para mas maging maningning ang selebrasyon, pinailawan na rin ang nambuhalang Christmas tree sa isang hotel sa Pasay. Live mula sa Pasay City, may report si Rida Reyes. Rida? Tama yan, Joseph. Alam mo, tayo nga ro mga Pilipino, mahaba, makulay at mainggrande ang ating pagdiriwang sa Pasko. Katunayan, dito nga sa isang hotel sa Pasay City, mga batang merong bingot o kaya naman mga cleft palate ang naging panauhing pandangal sa ginanap na taunang Christmas tree lighting ceremony ngayong gabi. Sa darating na Pasko, buo na ang ngiti ng mga batang ito dahil ang tunay na liwanag ng gabi mas lalo pang magniningning para sa mga kabataang may cleft palate o bingot na mapapaoperahan na sa tulong ng mga taong may gininto ang puso. But it's not only about celebration, it's not only about bonuses or whatever, pero it's all about helping other people in need. Kasabay ng magandang balitang ito para sa mga batang may bingot, pinailawan na rin ang dambuhalang Christmas tree sa hotel na ito sa Pasay City. Sa Legazpi City sa Albay, pati sa Zamboanga City, hindi napupundi ang diwa ng Kapaskuhan kahit pa magdiriwang sila nito nang wala sa tahanan. Sa Albay District Jail, matyagang gumagawa ng mga parol ang bilanggo, simbolo ng pagpapatuloy ng buhay sa loob ng piitan. Isa kasi ito sa mga kabuhayan ng bilanggo at malaking bagay para sa ilan sa kanilang tulad ni Ruben na kahit nakakulong, siya pa rin ang tumutusto sa kanyang pamilya. Sa pang-araw-araw na yung mga pangangailangan nila, nakukuha na dito sa paggawa ng parol. Sa Zamboanga City Jail, mas magarbo ang mga parol na gawa ng mga bilanggo. Mas malalaki at may mga ilaw pa. Meron nga mga taga-opisina, yung ibang kuwan natin, offices natin, dito sila namili ng mga kuwan nila. 24 oras na rin ang bentahan ng mga gamit panregalo sa Divisoria. Ang mga artisan na produktong ito mula sa mga taga-Dagupan City, gawa sa abaka at kahoy ang mga belen at mga abubot na gawa sa nyog. Ipinagmamalaki rin ng mga taga-Bangged Abra ang kanilang mga produktong gawa sa kawayan. Sintibay daw ng Pilipino ang kanilang mga gawa. At sa Zamboanga City, mabenta na ang iba't ibang disenyo ng Santa Claus at ibang pandekorasyon. Kakatapos lang ng undas pero talaga nga namang hindi makapaghintay ang Pinoy para magdiwang sa pamamagitan man ng material na bagay o mga regalong hindi mababayaran. Ibang klase talaga ang Pasko sa Pinas. Joseph, balik tayo rito sa Pasay City. Itong Christmas tree na ito ay may taas na 18 talampakan at gold at iba't ibang palamuti ang tema nitong Christmas tree na inihanda sa atin tong hotel na ito. Yan daw ay sumisimbolo sa gininto ang puso, ika nga ng mga Pinoy pagdating sa pagtulong sa mga kapwa Pilipino. At ito ay mananatiling nakapailaw hanggang sa December 1 bago magbagong taon para sa mga gusto pang tumingin nito. Joseph. Ang ganda naman yan. Mauna na ako sa iyo. Advance Merry Christmas. Maraming salamat, Rida Reyes.